Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, pag-uusapan po natin mga kaibon yung mga naging tanong sa akin ng kaibon natin. Halos kasi pare-pareho lang naman po yung tinatanong sa akin ng mga kaibon natin. Kaya po gumawa ako ng content para po magkaroon sila ng konting idea at yung mga kaibon natin, sana magkaroon din po kayo dyan ng konting kaalaman at idea. Ang tanong sa akin ng mga kaibon natin, kung worth it daw ba bumili ng yellow face or aqua ngayon? Siguro marami tayong kaibon ang magbobonus. Tapos pinaplano na siguro na yung bonus nila ilalaan sa ganyang klase ng mutation. Kaya nagtatanong yung mga kaibon natin kung okay daw ba or worth it daw ba mag-invest sa ganitong klase ng mutation ngayon. Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base sa karanasan lang po namin sa pag-aalaga ng ganito ring klaseng mutation. Mga kaibon, bago po tayo mag-invest sa ganyang klase ng mutation, pag-isipan natin ng mabuti. Dahil po malaking pera po ang ilalaan po natin para sa ganyan klase ng mutation, lalong lalo na po ang yellow face. Talagang medyo malaking halaga yung pag-uusapan dyan. Kaya po bago kayo bumili, isipin nyo rin po yung mga posible na mangyari kapag po hawak nyo na yung ganitong klase ng mutation. Unang-una, paano kung mamatay? So dapat ready ka sa ganyang senaryo dahil kasama po yan sa pag-aalaga po ng mga ibon. So what if mangyari nga na mamatay yung isang ibon, lalong lalo na po itong yellow face. So dapat yung sarili mo ready sa ganyang pangyayari para po hindi tayo magsisi. At mapapayo ko lang din, gawin mo yung best mo para hindi tayo masayangan ng alagang ibon. Ibigay mo yung pinakang talagang tamang pag-aalaga para sa kanya, para naman hindi po masayang. Pero nga may mga pagkakataon na aksidenteng nangyayari, namamatay. So yun nga, dapat ready ka doon. Dahil kung hindi ka ready, talagang sobrang sakit. Masasaktan ka at manghihinayang ng sobra. So pangalawa, paano kung matagalan mag-breed? So talagang abuti ng taon bago mag-breed. So dapat ready ka rin po dyan sa ganyang senaryo na bawal mainip. So dapat ready talaga. Hindi talaga tayo dapat mainip kung matagalan. At lalong lalo na po, mapapayo ko lang, kapag kaganyang senaryo na nag-aalaga kayo ng ganyang klase ng mutation, huwag mo agad isipin na mag-breed or makabawi agad, magkaroon ng inakay agad na makabawi tayo doon sa gastos sa kanila. Sa pinambili, mas lalong natatagalan para sa karanasan ko. Mas yadong natatagalan tuloy. Kaya hayaan mo lang, huwag mo lang isipin na matagalan. Basta ang importante yun, alagaan mo ng maayos para po maging malusog at mag-breed agad. So yan po yung dalawa na pwede nating isipin kapag nandiyan na yung yellow face or kaya naman yung aqua. Ngayon, magbibigay ulit tayo ng idea. Kapag naman nag-breed na yan, ang problema, ang pagbenta, sobrang hirap makapag-out. Talagang napakahirap at hindi ganong kadami ang buyer para sa ganyang klase ng mutation. At hindi lang naman tayo, for example, ang breeder na merong hawak niyan. Marami rin ang natitinggahan ng ganyang klase ng mutation sa ngayon na merong stock na mga hawak nila na hindi rin naman maibenta-benta. Kaya yun ang problema. Sa totoo lang, yun ang problema, yung buyer
buyer ang talagang number one na may hirapan kayong maghanap kung sino ba talaga yung buyer. Minsan kasi nangyayari ganito, nag-post ka, nag-out ka ng ganyang klase ng mutation, unang-una ang tinatanong palagi kung saan galing. Kapag sinabi mo kung saan galing, ipi-PM pa yan. Yung pinagbilan mo kung legit na doon talaga galing. Siyempre malaking halaga ang pinag-uusapan dyan, kaya po naninigurado rin ang buyer. Kagaya rin po ng ginawa ninyo nang kayo ay bumili. So ngayon, kapag nag-usap na yung dalawa, tapos yung pinagmulang seller noon na tinanong niya kung doon ba galing yung yellow face mo, ngayon magtatanong din yung buyer kung merong available na yellow face. Kapag meron, baka doon pa yun kumuha, lalo na po kung medyo mababaan pa ng konti yung presyo. So yun ang mahirap, matitingga yung nandyan sa'yo. Kaya medyo mahirap mag-out talaga. Alam yan ng mga merong yellow face dahil hindi naman ganong karami ang buyer para sa ganyang klase ng mutation. Kukunti lang talaga. Kaya medyo hirap mag-out. Kaya minsan ang nangyayari sa mga meron ding yellow face na hawak, minsan napipilitan din ibaba ang presyo para mai-out. Siyempre kung kailangan mo rin naman ng pera, so kaya minsan napipilitan ibaba ng konti ang presyo para lang out yung materialis niya or kung ano man ang pang-out niya na yellow face dyan. Kaya medyo mahirap talaga. So ngayon, yan po ang number one na isipin po ninyo. So goods naman, for example sa breeding, yung nakuha mong yellow face, okay naman yung mga nagiging inakay, napapalaki naman. Ang problema pagdating naman sa bentahan, so doon sa pagkakataon na makabawi ka sana, walang buyer. Kung meron man, swerte mo kung may makapili na kumuha sa'yo. Kaya para sa mga kaibo natin, mas maganda pa para sa akin sa ngayon, alagaan puro Cremino Opaline, Lutino Opaline, Albino Opaline. So yun ang pinakang para sa akin the best. Alam nyo kung bakit? Base sa napapansin ko sa mga market, number one na hinahanap, Cremino Opaline, pangbangga sa aqua. Cremino Opaline, pangbangga sa yellow face. So yun. Kung halimbawa magsimula ka para sa mga pagpo-project mo is puro Cremino Opaline ang pagparisin mo, Albino Opaline, Lutino Opaline, ganito ang mangyayari. Magandang klase yung market na para sa'yo. Kasi ang hinahanap sa market, Cremino Opaline. Halos magkapresyo na nga ang Cremino Opaline ng aqua. Cremino Opaline ang hinahanap nila, or kaya naman Albino Opaline, pangbangga sa aqua, pangbangga sa yellow face. Ngayon, yung mga kaibo natin na small time din, nagsisimula pa lang mag-upgrade sa mga high mutation, unang-una ding hinahanap back to back Lutino Opa. So sapol mo lahat, kuha mo lahat ng buyer, mapa newbie man yan or nag-upgrade man yan sa mga mutation na kagaya ng Lutino Opaline, yung mga legit man yan na matatagal na nag-aalaga, gusto din mag-project din ng aqua, may hawak na aqua, naghahanap ng pangbangga sa aqua, Cremino Opa ang hinahanap or kaya naman Albino Opa. So kuha mo lahat, hindi ka pa mahirapan magbenta. Dahil kung meron kang hawak na Cremino Opaline, Albino Opaline, Lutino Opaline, sila na mismo ang lalapit sa'yo, hindi ka na mag-aalok. Baka pag post mo lang yan, meron at meron
tatanong yan sa'yo. So ngayon, ano ba ang pinakang the best? So yun, doon tayo mag-focus. Hindi natin problema ang buyer. Kung once man na malagas man yan, hindi ka anong kakapanghinayang, kasi magkano lang din naman yung halaga kumpara mo sa 50,000 na yellow face ang isa, 60,000, 70,000, 40,000. So doon na tayo. Yung lahat pa ng buyer, hakot mo, kuha mo. So para sa akin, sa mga nagtanong patungkol dito, ito lang naman yung opinion ko. Sana po nakatulong yan sa inyo. Para sa akin lang talaga, the best na alagaan sa ngayon, yung binanggit kong tatlong ino: albino, opa, lutino opa, cremino opa. Promise, hakot ninyo ang mga buyer niyan. Lahat ng nagpa-project baka sa inyo pumunta, kumuha. Mabilis ang mabentahan, palaging merong naghahanap, so hindi ka mahihirapan sa pagbenta kagaya ng isang yellow face. So yun, yan ang opinion ko mga kaibon. Para doon sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.